Ang dakilang Diyos ng sangsinukob na ito ay naging napakabuti sa kanyang mga tao. And that includes you and me. That is, if you are a true believer of the Lord Jesus Christ. Binigyan niya tayo ng higit pa sa nararapat. Isipin niyo, naglaan ang ating Diyos ng paraan ng kaligtasan na maaaring magligtas sa pinakamasamang tao pa sa sanglibutan ito. Binigyan niya tayo ng napakaraming mahalagang pangako at pinaninindigan niya ang bawat isa sa mga pangakong ito. Kapag ang isang tao ay lumapit kay Jesus para sa kaligtasan, sinasabi sa atin ng Bible na siya ay pinananahanan na ng banal na Espiritu. Unang Korinto chapter 3 verse 16. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? Hindi lang nananahan ang Espiritu ng Diyos sa isang Christian, kundi siya o sila ay kanya ding pinagkalooban ng mga tinatawag na spiritual gifts. Unang Korinto chapter 12, simulaan natin sa verse 7. Para sa ikabubuti ng lahat, ang bawat isa'y binibigyan ng patunay na nagpapakitang nasa kanya ang Espiritu. Ang ilan sa atin ay napagkalooban ng kakayahang magsalita ng mensahe ng karunungan. Ang iba naman ay pinagkalooban ng kaalaman. Subalit iisang Espiritu ang nagkakaloob nito. Ang Espiritu ring yun ang nagkakaloob sa iba ng pananampalataya sa Diyos at sa iba ay ang kapangyarihang magpapagaling sa mga may sakit. May pinagkakalooban ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. Sa iba naman ay kakayahang magpahayag ng mensaheng mula sa Diyos. At sa iba ay kakayahang kumilala kung aling kaloob ang mula sa Espiritu at kung alin ang hindi. May pinagkakalooban ng kakayahang magsalita sa iba't ibang wika at sa iba naman ay ang magpaliwanag ng mga wikang iyon. Ngunit isang Espiritu lamang ang gumagawa ng lahat ng ito at namamahagi ng iba't ibang kaloob sa bawat isa, ayon sa kanyang ipinasya. Iisang katawan ngunit maraming bahagi. Ang lahat ng mga espiritual na kaloob ay may kani-kanilang lugar sa gawain ng katawan ni Kristo. Ginagamit ng mga mananampalataya ang kanilang mga kaloob sa pagpapatibay ng katawan o iglesia ng Panginoong Hesus at upang luwalhatiin ang kanyang banal na pangalan. Bawat isa sa atin ay pinagkalooban at least ng isang espesyal at natatanging kaloob ng banal na Espiritu. Kaya't walang mananampalataya ang patuloy na lamang uupo sa isang tabi at walang gagawin sa pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Kung up to now, kapatid, ay hindi mo pa alam ang kaloob ng Espiritu Santo sa iyo, well, it is time to get up and start discovering your gift or your gifts and your proper place in the body of Christ. Ang ilang mga kaloob tulad ng mga dila o gift of tongues at pagpapagaling mula noon at magpahanggang ngayon ay ang pinaka-binibigyan pansin ng ilang sekta ng Kristyanismo. Ngunit maliwanag na sinasabi ng kasulatan na mga ito ay lilipas. It will cease. Tulad ng sinasabi sa 1 Corinthians 13:8, matatapos ang kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos. Kaya nga tayo ay pinag-iingat ng Biblia na huwag basta maniwala sa nagsasabi na may bagong mensahe ang Diyos para sa kanyang mga tao, pagkat ang lahat ng bagay na nais maipaabot sa atin ng Diyos ay nasulat na sa Bible. Titigil rin ang kakayahang magsalita sa iba't ibang wika. Ako'y naniniwala na ang kaloob na ito ay tumigil na pagkat ang sangkatauhan ay mayroon ng kakayahan mag-aral ng iba't ibang languages. At lilipas ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan.
Samantala, ang iba pang mga gifts tulad ng pagbibigay o giving at tulong o help ay hindi nabibigyan ng sapat na atensyon mapa sa ating panahon. Ang pinakadakila, pinakamahalagang kaloob na ibibigay ng Diyos sa kanyang simbahan, the gift that contains the most divine power is the gift of His love, working in us and through us. Pansinin ang sinasabi ng Bible. Una, ang kanyang pag-ibig ay inilagay sa loob natin noong tayo ay naligtas sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Roma chapter 5 verse 5. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Ikalawa, kapag lumalakad tayo sa pag-ibig sa isa't isa, lumalakad tayo ayon sa utos ng Diyos. John chapter 13 verse 34. Isang bagong utos ang binibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo kung papaano ko kayo minahal. Gayon din naman magmahalan kayo. Ikatlo, ang kanyang pag-ibig na gumagawa sa atin at nakikita sa isa't isa ang pinakadakilang patotoo sa isang nawawalang mundo. John chapter 13 verse 35. Kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Sa simbahan sa Korinto, halos ang lahat ng spiritual gifts ay makikita na umiiral sa kanilang kongregasyon. Ngunit ang nakalulungkot, sila ay hindi lumalakad sa pag-ibig sa isa't isa. Gustong-gusto ng mga taga-Korinto ang maningning o spectacular na mga gifts. Gustong-gusto ng nakararami ang kaloob na speaking in tongues, propesya, at iba pang mga kaloob na nakapagpapakita sa iba na sila ay nakaaangat sa espiritual na kalagayan kaysa sa ibang mga mananampalataya. Ngunit mas ninanais ng Diyos na sila ay makarating sa lugar kung saang mahal nila ang isa't isa tulad ng pagmamahal ng Diyos sa kanila. Ang Kapitulo 12 ay nagsasalaysay tungkol sa mga iba't ibang uri ng gifts at kung paano ito ibinibigay sa atin at kung bakit ito kapaki-pakinabang sa buong katawan ni Kristo. Binabanggit din nito kung paano pinalalakas at pinagpapala ang katawan ni Kristo kapag ginagamit ng mga individual na mananampalataya ang mga kaloob na ibinigay sa kanila ng Panginoon. Ang Kapitulo 14 naman ay tumatalakay sa maling paggamit ng mga sign gifts tulad ng gift of tongues at pagpapagaling. Salungat sa popular na paniniwala, ang Kabanata 14 ay dinidiscourage ang pagsasalita sa wika o yung speaking in tongues sa simbahan at hinihikayat ang simbahan ng Korinto sa mas malalim na pagkakilala at paglakad kasama ni Jesus. Sa gitna ay ang Kapitulo 13. Ito ay nagpasimula sa huling mahalagang pahayag ni Pablo na sinabi sa verse 31 ng Kapitulo 12. Ngunit buong sikap ninyong hangarin ang mga kaloob na mas dakila. At ngayon, ituturo ko sa inyo ang landas na pinakamabuti sa lahat. Sa isang banda, sinasabi ni Pablo na huwag ninyong pagnasahan ng mga spectacular gifts. Ipapakita ko sa inyo ang pinakamahalaga sa lahat. Ang pinakamahalaga ay hindi kung ikaw ba ay may kaloob na dakila at ninanais ng marami. Ang pinakamahalaga ay hindi kung gaano ka katalino at nakauunawa ng maraming bagay. Ang pinakamahalaga ay hindi kung gaano ka kayaman at kasikat. Ang pinakamahalaga, gaano ka umiibig. At sa ating mga talatang binasa, ang siyang magpapakita sa atin ng dalawang mahahalagang katotohanan sa ating paksang pag-aaralan.
At ang unang mahalagang katotohanan na ipinapakita sa atin ng ating teksto ay ang pagkakaiba ng pag-ibig. Ang buong ideya sa mga talatang 1 hanggang 3 ay sinasabi na ang pag-ibig ay naiiba sa lahat ng kaloob at nakahihigit pa sa anumang bagay na maaari nating naising gawin o magawa. Ano man ang ating ginagawa, kung hindi ito isinasagawa na walang pag-ibig, ito ay isang napakalaking pag-aaksaya ng oras lamang. Sa verse 1, makikita natin, ang pag-ibig ay higit kaysa sa mga bagay na nakapagbibigay kasiyahan sa ating mga sarili. Basahin natin ang talata. Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingaw-ngaw o pompyang na maingay. Maaari kang maging isang mahusay na tagapagsalita. Gaano man kadakila ang iyong oratoryo, gaano man kaganda ang iyong gamit na mga pananalita, gaano man katalino ang nilalaman ng iyong talumpati. Kung walang pag-ibig ay isa ka lamang maingay na pompyang. Nakarinig na ba kayo ng tunog ng isang pompyang solo performance? Tinitiyak ko sa inyo na hindi ito kapanapanabik pakinggan. Ano man ang inyong sabihin o kung paano mo ito sabihin o gaano man ito katumpak, kung walang pag-ibig sa nagsasalita para sa kanyang mga tagapakinig, ito ay ingay lamang. It will only be just cheap talk. Isang katotohanan din, ang mahusay na oratoryo, talumpati ay maaaring magpakilos ng damdamin ng isang tao. Ang mahusay na retorika ay maaaring pumukaw sa isip ng isang tao. Ang isang mahusay na pananalita ay maaaring magpakilos sa kalooban o damdamin ng isang tao. Ngunit ang mga pananalita na nagmumula sa dakilang pag-ibig ang makapagpapakilos sa puso ng isang tao palapit kay Jesus. The bottom line is this: ang pompyang ay isang instrumento na ginagamit ng mga pagano sa kanilang pagsamba. Therefore, the person who exercises his gift of tongue in a spiritual fashion yet does not do so with the love of God in him, that person is no better than a pagan worshipper. In fact, his worship is man-centered and not God-centered. Verse 2. Ang pag-ibig ay higit kaysa mga bagay na kamangha-mangha. Sa talatang 2, kung ako man ay may kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos at umuunawa sa lahat ng hiwaga, kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman at lahat ng pananampalataya, ano pat nakapagpapalipat ako ng mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Binanggit ng talatang ito ang ilang kamangha-manghang kakayahan. Ngunit kahit na nagagawa ng isang tao ang lahat ng mga bagay na ito at wala sa kanyang puso ang pag-ibig ng Diyos, siya ay walang kabuluhan. Sa verse 3 naman ay sinasabi na ang pag-ibig ay higit sa anumang dakilang pagsasakripisyo. Talatang 3, at kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. Maaari nating ibigay ang lahat ng ating pag-aari, maaari pa nga nating ibigay ang ating sariling katawan sa altar para isang buhay na alay, ngunit kung gagawin natin ito nang walang pag-ibig sa ating mga puso, ito ay isang malaking pag-aaksaya at walang pakinabang na ano paman. The emphasis is clear. When love is absent, the Christian is no better than a heathen in verse 1. He is nothing, verse 2. And he can expect nothing in verse 3.
regardless of what others may think of us, our abilities, our gifts, done without love, it is all a spectacular waste of time. Ang ikalawang mahalagang katotohanan sa ating teksto ay ang paglalarawan ng pag-ibig. Talatang 4 hanggang 12. Sa mga talatang ito, nagbigay si Pablo ng malalim na paglalarawan ng pag-ibig. Inihayag niya sa atin ang lahat ng katangian nito. Ito ang mga katotohanan na kailangan nating patuloy na napapaalalahanan. Verses 4-6. Ang iba't ibang anyo ng pag-ibig. Sa pagkakataong ito, ipinakikita sa atin ni Pablo ang maraming anyo ng tunay at makadiyos na pag-ibig. Ang pag-ibig na dakila ay para bang isang makinang na brilyante. Itinataas niya ito sa harap natin at inilalahad ang maraming aspeto o facets nito. Habang ginagawa niya ito, ang pag-ibig ng Diyos ay nahahayag sa iba't ibang ningning ng liwanag na nagmumula sa sinag ng brilyante. Sa verse 4, makikita natin dito ang pag-ibig ay una, matiyaga. Ang ibig sabihin ng salitang ito ay matiyagang pagtitiis sa ilalim ng matinding pang-aapi o pang-aabuso. Ang katangiang ito ng pag-ibig ay nagpapakita ng katotohanan na ang pag-ibig ay hindi gumaganti. Si Esteban ay isang halimbawa ng may ganitong uri ng pag-ibig. Ito ay mababasa natin sa mga Gawa, chapter 7. Ang ganitong uri ng pag-ibig ay nagtitiis sa lahat ng pananakit ng kanyang kapwa. Ikalawa, ang pag-ibig ay pagkakaroon ng magandang loob. Ang salitang ito naman ay tumutukoy sa aktibong kabutihan na lumalabas para sa kapakanan ng iba. Ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman napopuot o magagalitin at marunong itong gumalang sa iba. Ang pinakamataas na halimbawa ng ganitong uri ng pag-ibig ay ang Diyos. Siya ay may magandang loob sa mga tao sa kabila ng kanilang pagtrato sa Kanya. Roma, Kapitulo 2, talatang 4. Ikatlo, ang pag-ibig ay hindi marunong mainggit. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nagseselos sa mga kakayahan, tagumpay o pag-aari ng iba. Sa halip na magselos kapag ang iba ay umuunlad o nagtatagumpay, ang pag-ibig ay nalulugod sa tagumpay ng kanyang kapwa. Ang paninibugho ay isa sa mga pinakamasamang kasalanan na kinikimkim natin sa ating mga puso. Pagseselos ang naglagay kay Daniel sa yungib ng leon. Selos ng kanyang mga kapatid ang naghulog kay Jose sa balon. Gayunpaman, ang makadiyos na pag-ibig ay hindi kailanman naiinggit. Sa halip, nalulugod ito kapag nakikita ang kanyang kapwa ay napapabuti. Ang ikaapat, ang pag-ibig ay hindi nagyayabang o nagmamataas. Literally, this phrase means love does not brag. Hindi ito nagbubuhat ng sariling bangko. It does not draw attention to itself or to what it is doing. Love does not put oneself to the center of attention. Gaano man kadakilang ating mga talento o gaano kahanga-hanga ang ating mga kaloob, pakatandaan natin na ang lahat ng ito ay resulta ng banal na biyaya ng Diyos. Kaya ang pag-ibig ay mapagkumbaba dahil sa naaalala nito kung ano ang ating kalagayan bago tayo masumpungan ng biyaya ng Diyos. At sa verse 5 naman, ang pag-ibig ay hindi bastos o magaspang ang ugali. Hindi selfish, not easily angered o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa.
Ang pag-ibig ay hindi kailanman bastos, ngunit palagi ang tinatrato nito ang iba pa ng may habag, may konsiderasyon at paggalang. Hindi rin nito pinapahalagahan ang kanyang sarili lamang. Ang pag-ibig ay hindi me and myself. Hindi ito madaling uminit ang ulo, kinokontrol ng pag-ibig ang mga emosyon. Ito ay hindi friendly today and rude tomorrow. True love keeps no record of evils done to it, but it willingly endures all injuries. This characteristic of love reminds us that love does not demand its own rights. It is willing to yield to the will of another. Natutuhan ng umiibig ng tunay, hindi niya hahayaan lumubog ang araw na may galit sa kanyang puso. Love always consider what is best for others. Genuine love does not dwell what others may have done. Always remember, real love does not remember injury. Real love does not believe all it hears about other people. And real love does not look for fault in others. Verse 6, ang pag-ibig ay hindi natutuwa sa masama, sa halip nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay hindi nagagalak sa kasalanan, kung ito man ay sariling kasalanan ng tao ng Diyos o kasalanan ng iba. Ang pag-ibig ay napupuot sa kasalanan. Ang pag-ibig ay hindi nagagalak kapag ang isa ay nahulog sa pagkakasala. Aminin man natin o hindi, may bahagi sa ating masamang kalikasan ang natutuwa kapag nahulog sa pagkakasala ang isang mananampalataya. Dahil sa tingin natin na ito ay nagpapaganda sa paningin sa atin ng iba. Kung mayroong ganitong laman ang ating puso, dapat nating itong ipahayag sa Panginoon. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nagchichismis o nagagala kapag nakita niya ang isang kapatid na nasadlak sa kasalanan, ngunit nalulungkot para sa napinsalang kapatid. Habang ang pag-ibig ay napupuot sa lahat ng uri ng kasamaan, sa kabilang banda naman, ang pag-ibig ay nagmamahal sa katotohanan. Ito ay nagagalak kapag ang katotohanan ay ipinahahayag at kapag ang katotohanan ay nagwawagi laban sa masama. Ang pag-ibig ay natutuwa sa katotohanan kahit masakit ang katotohanan. Dito makikita natin that true love only responds in anger to that which angers God. At ito naman ay nagagalak sa tuwing nakikita niya ang kanyang kapwa ay namumuhay sa katotohanan. Samantala naman sa mga verses 17 to 12, makikita natin ang katatagan ng pag-ibig. Ang mga talatang ito naman ay nagsasabi sa atin ng pananatiling matatag ng pag-ibig. Ang pag-ibig ay isang kahangahangang bagay na hindi sumusuko o nabibigo. Verse 7, ang pag-ibig ay matatag pagkat handa itong magtiis ng maraming bagay. Ang pag-ibig ay matiisin. Ang pag-ibig ay matiyagang nagtitiis at nilalampasang tanaw ang mga pagkakamali ng iba. Ang salitang matiisin sa orihinal na language nangangahulugan tatakpan. Sa halip na iparada ang mga kabiguan at pagkakamali ng iba sa buong mundo, tinatakpan ito ng pag-ibig at patuloy itong nagmamahal sa kabila ng maling bagay na nagawa. Makikita natin ang patibay ng pag-ibig sa atin ng Diyos sa Romans chapter 5 verse 8. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. When Jesus died, He did not just cover our sins like the animal sacrifices in the Old Testament did to the Israelites.
but He washed it away. He changed our sin-stained heart and turned it white as snow. Ang susunod, ang pag-ibig ay matatag pagkat ito ay mapagtiwala. Ang pag-ibig ay palagi ang naglalagay ng pinakamahusay na posibleng paliwanag sa lahat ng nangyayari. Hindi ito naghahanap ng negatibong sagot, ngunit naniniwala ito na ang kabutihan ay magtatagumpay sa anumang sitwasyon. Isang totoong bagay na ang pag-ibig ay ganap na nagtitiwala at may kumpiyansa sa taong pinag-uukulan nito. Ang pag-ibig ay matatag pagkat ito ay puno ng pag-asa. Ang pag-ibig ay laging umaasa sa pinakamahusay na posibleng resulta. Ang pag-ibig ay tumatangging tanggapin ang kabiguan. Ang pag-ibig ay laging nagbibigay ng pag-asa na ang mga bagay-bagay na sa kasalukuyang nagaganap ay magbubunga ng mabuti para sa lahat. Ang pag-ibig ay matatag pagkat ito ay nagtitiis hanggang wakas. Ang pagtitiis hanggang wakas ay terminong militar at nangangahulugan na ang pag-ibig ay hindi isusuko ang kampo. Patuloy na ipagtatanggol nito ang kuta sa kabila ng lahat na maaaring ibato laban dito. Ang pag-ibig ay nagpapatuloy sa kabila ng pag-uusig ng kaaway. Ang pag-ibig ay nagpapasan sa mga hindi kayang magbuhat. Naniniwala sa imposible at ang pagsuko ay wala sa kanyang bokabularyo. Ang pag-ibig ay matatag pagkat ito ay mananatili, mga talatang 8 hanggang 12. Matatapos ang kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos, titigil rin ang kakayahang magsalita sa iba't ibang wika at lilipas ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Hindi pa ganap ang ating kaalaman at hindi rin ganap ang kakayahan nating magsalita ng mensahe mula sa Diyos. Ngunit pagdating ng ganap, maglalaho na ang di ganap. Noong ako'y bata pa, ako'y nagsasalita, nag-iisip at nangangatuwirang tulad ng bata. Ngayon ako'y mayroon ng sapat na gulang, iniiwan ko na ang mga asal ng bata. Sa kasalukuyan, ang ating nakikita ay tila malabong larawan sa salamin. Subalit darating ang araw na ang lahat ay makikita natin ng harapan. Bahagya lamang ang nalalaman ko ngayon, ngunit darating ang araw na malulubos ang kaalamang ito, tulad ng lubos na pagkakilala niya sa akin. Samantala, nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, ang pag-asa, at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Kapag ang lahat sa mundong ito ay lumipas na, kapag ang lahat ng bagay na mahalaga sa atin ay nawala na rin, kapag hindi na mahalaga ang kaalaman at espiritual na mga kaloob, mananatili pa rin ang pag-ibig. Pagkat ang pag-ibig ay hindi mabibigo. Oo, may mga panahon ang pag-ibig ay natatalo sa gitna ng labanan. Ngunit ang katotohanan ay ang pag-ibig ay napagwagian na ang digmaan. Ang pag-ibig na totoo ay pag-ibig na tumatagal magpakailanman. Sinasabi sa verse 13 na 3 bagay ang nananatili: pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Gayunpaman, ang pag-ibig ang pinakadakila. Sa makatuwid, ang pinakadakila sa lahat ng bagay na maaaring taglayin ng isang mananampalataya ay ang pag-ibig. Kung tama ang ating pag-ibig, walang problema ang ating pananampalataya. Kung tama ang ating pag-ibig, nasa tamang lugar ang ating pag-asa. Kapag tama ang ating pag-ibig, tama tayo sa harapan ng Diyos. Someone said, "What is love? It is silence when your words would hurt. It is patience when others are violent. It is deafness when a scandal flows. It is thoughtfulness when others suffers. It is readiness when duty calls.
It is courage when misfortune falls.